Hinamak niya ang kanyang mahirap na ina sa kasal niya, hanggang sa madiskubre ng lahat na siya pala ang nagbayad para sa buong seremonya. Nagsisimula si Rosalinda ng araw habang madilim pa, sa oras na ang syudad ay halos hindi pagising. 2 beses siyang sumasakay ng bus para makarating sa mansyon kung saan siya nagtatrabaho bilang tagalinis sa halos 10 taon na. Kabisa na niya ang bawat sulok ng bahay, bawat mancha sa dingding at bawat kaluskos sa sahig na kahoy. Ginagawa niya ang lahat ng may ingat at tahimik. Dahil bata pa lang siya ay natutunan na niya na habang mas hindi siya napapansin, mas kaunti ang problema. Kahit ganon, halos araw-araw ay naririnig pa rin niya ang mga pasaring ng mga amo. Madalas sabihin ng ginang ng bahay, habang may sarkastikong ngiti sa labi, "Ayos din naman ang linis mo para sa isang katulad mo." At dinadagdagan pa ito ng asawa na ni hindi siya tinitingnan sa mata ng, "Buti na lang may silbi ka pa rin kahit paano." Hindi siya kailanman sumasagot. Yumuyuko lang siya, mas mabilis pang naglilinis at nagpapasalamat sa pagkakataon. Hindi dahil sa iniisip niyang patas ito, kundi dahil alam niyang kailangan niya iyon para may mailagay na pagkain sa mesa. Pagkatapos ng trabahong iyon, kukuha siya ng bote ng tubig at magmamadaling pumunta sa hintuan ng bus para sa kanyang ikalawang trabaho, maglinis sa isang opisina sa downtown. Isa iyong modernong gusali, may salaming elevator at mga receptionist na halos hindi siya pinapansin. Mabigat ang trabaho roon, pero ang sahod ay sapat para mapunan ang kulang sa buwanang gastusin. Kapag natatapos ang araw, gabi na. Masakit ang katawan, namamanhid ang mga paa pero kailangan pa rin niyang umuwi. Pagkarating sa bahay, sobrang pagod na siya at halos hindi maibukas ang pinto. Madalas niyang abutang nakahiga sa sofa si Danilo, ang anak, hawak ang cellphone at may pagkainip sa mukha. Hindi man lang tumitingin, binibitawan nito ang mga salitang gaya ng "wala pa ring nakahain" o "kung alam ko lang, sana sa labas na lang ako kumain." Siya na may bag pa sa balikat, humihingi ng paumanhin at diretso sa kusina, sinasabing maghahanda siya ng kahit anong mabilis. Walang tanong kung kumusta ang araw niya. Wala ni isang salitang pasasalamat. Para bang ang lahat ng paghihirap ng isang ina ay hindi mahalaga. Habang naghahain si Rosalinda ng kanin at pinapainit ang natirang ulam, si Danilo naman ay nakahiga pa rin sa sofa, natatawa habang nakatutok sa cellphone. Nakikipag-chat siya kay Amara, ang mayamang dalaga na nakilala niya ilang buwan na, ang nakakaraan sa isang cafe na madalas puntahan nito pagkatapos ng klase sa sining. Si Amara ay mabait, puno ng pangarap at naniniwala sa tunay na pag-ibig. Si Danilo sa kabilang banda ay nakakita ng oportunidad sa kanya. Sa mga mensahe, sinasabi niya ang mga katagang tulad ng "ikaw ang lahat ng gusto ko" at "iniisip ko ang buhay natin" na simple pero puno ng pag-ibig. Marunong siyang mangumbinsi. Alam niya kung ano ang gusto nitong marinig. Ngayon, isang mabilis na paalala. Para patuloy naming maibahagi ang ganitong mga kwento ng inspirasyon ng libre, hinihiling naming mag-subscribe ka sa channel at i-like ang video. Sabihin mo rin sa amin sa comments kung saan ka nanonood. Maraming salamat at ituloy na natin ang kwento. Kinagabihan, habang nakahiga na, narinig ni Rosalinda ang pakikipag-usap ni Danilo sa telepono. Nasa kwarto ito pero sapat ang lakas ng boses para marinig niya ang mga salitang, "Lumaki akong mag-isa, namatay ang nanay ko nung bata pa ako, hindi ko man lang siya nakilala." Parang punyal ang mga salitang iyon sa puso niya. Umupo siya sa kama, mahigpit ang dibdib, sinusubukang intindihin kung tama nga ba ang narinig. Pero hindi iyon ang unang beses. Madalas talagang iwasan ni Danilo na banggitin siya ni hindi siya kasama sa mga litrato o sa mga kwento. Nang gabing iyon, tahimik siyang umiyak, pilit na hindi marinig. Samantala, nagpasya si Danilo. Hihingan niya ng kasal si Amara. Iniisip niyang iyon ang magpapatibay sa lahat. Galing sa respetadong pamilya si Amara, at ang ama nitong si Victorino ay kilala sa larangan ng investment. Bagamat mukhang malamig ito, naniniwala si Danilo na kapag kasal na sila, mapipilitan ng ama nito na tanggapin siya at suportahan siya sa pananalapi. Makikita niyang mapagkakatiwalaan ako, bulong niya sa sarili. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa estratehiya. Kinabukasan,
Mas maaga siyang nagising kaysa karaniwan. Inayos ang buhok ng maayos, pumili ng bagong damit at nag-ensayo sa salamin ng ilang linya. Naghihintay si Amara sa kafe, doon din kung saan sila unang nagkita ilang buwan na ang nakaraan. Pagdating niya, ngumiti ito at siya nang walang paligoy-ligoy, hinawakan ng kamay nito at buong kumpiyansang nagsabi, "Gusto kong makasama ka habang buhay. Papayag ka bang pakasalan ako?" Nagulat si Amara na puno ng luha ang kanyang mga mata at sumagot ng oo dahil matagal na niyang pinapangarap ang isang simpleng buhay, kapiling ang tunay na umiibig sa kanya. Nagkunwari si Danilo ng emosyon, pero sa loob niya, kinukumpirma lamang ang plano niyang maayos na naiguhit sa isip. Ang anak ng negosyanteng si Victorino ay hawak na niya at kasama nito, marahil, ang buhay na matiwasay na matagal na niyang minimithi. Pag-uwi ni Amara, masigla niyang ibinalita ang lahat sa ama. Tiningnan lang siya ni Victorino at sinabing hindi na niya problema iyon bago muling bumalik sa binabasa. Nang sinubukan siyang kumbinsihin ng asawa na nakarinig rin ng balita mula sa anak, diretso ang sagot nito. Kung ayaw niyang makinig, matututo rin siya sa sarili niyang paraan. Wala kang magagawa sa taong ayaw makakita ng katotohanan. Wala mang konkretong ebidensya laban kay Danilo si Victorino, pero matagal na siyang may kutob na ang binata ay may ibang motibo. Sa kabila nito, pinili niyang huwag makialam, nananatiling malamig at tahimik tulad ng dati. Samantala, patuloy sa nakakapagod na rutina si Rosalinda. Sa umaga sa mansyon, sa hapon sa mga opisina, sa gabi tumatanggap ng maliliit na ekstra na trabaho kapag may dumadating. Lahat ng natitirang halaga ay diretso sa isang maliit na kahong nakatago sa ilalim ng kama. Doon nakabalot sa isang lumang tela, naroon ang ipon ng maraming taon. Nang marinig niya ang mga unang bulong tungkol sa paghahanda ng kasal, naintindihan niyang walang mangyayaring maayos kung hindi siya kikilos. Walang kakayahan si Danilo na tustusan ng isang seremonya, at sa lahat ng palatandaan, hindi rin ito balak sagutin ng pamilya ng nobya. Kaya't nagpasya si Rosalinda na gumawa ng hakbang. Nang hindi sinasabi kanino man, nagsimula siyang bumisita sa mga supplier sa kakaunting oras na libre niya. Ginamit niya ang pangalan ng isang matagal na niyang kasamahan sa trabaho upang makapirma ng mga kontrata at hindi pagmulan ng hinala. Binayaran niya ang pinakasimpleng catering, pumili ng mga simpleng bulaklak, inupahan ang bulwagan ng simbahan at nagbigay pa ng paunang bayad para sa dekorasyon. Bawat baryang inilaan niya roon ay kinuha sa sarili niyang ikinabubuhay, pero ginawa niya iyon ng may paninindigan. Alam niyang sa kung anong paraan, mahalaga iyon para sa anak niya, at kahit hindi siya pinapansin, naramdaman pa rin niyang tungkulin niyang iligtas ito sa kabiguan. Lalong naging masinsinan ang mga pag-uusap tungkol sa kasal. Araw-araw na tumatawag si Danilo kay Amara, nagbibigay ng mga opinyon tungkol sa mga detalye na hindi niya alam kung paano mababayaran. Sa gabi sa kusina ng bahay, habang naghuhugas ng pinggan si Rosalinda, nabanggit ni Danilo na hindi siya tiningnan na baka hindi raw magandang dumalo siya sa seremonya. Sinabi niyang walang makakaintindi kung bakit may tagalinis doon at na ibang klase ng tao ang nandoon. Huminto si Rosalinda sa ginagawa, hawak pa ang basang pinggan. Huminga siya ng malalim, sumagot lamang ng naiintindihan ko at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Umakyat si Danilo sa kanyang kwarto ng may ngiti. Iniisip na nalutas na naman niya ang isa pang problema. Kinabukasan, umalis ng mas maaga si Rosalinda. Humingi siya ng pahinga sa kanyang pangalawang trabaho at tumanggap ng isang biglaang gawain mula sa isang dating kliyente na madalas tumatawag sa huling sandali. Hindi maganda ang bayad, pero mahalaga pa rin ang kahit kaunting halaga. Malaki ang bahay, may makinang na hagdanan, salamin na mga muwebles, at mahigpit na mga may-ari. Habang nagkukuskus siya ng sahig sa kusina, narinig niyang sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Maayos naman siya maglinis, sayang lang at amoy mumurahing panlinis." Sagot ng lalaki, "Galing kasi sa kahirapan ang mga iyan, akala nila sapat na ang timba at basahan." Hindi sumagot si Rosalinda gaya ng palagi. Tinapos niya ang trabaho, tinanggap ang bayad at dumiretso sa panlabas na banyo upang maghugas. Pinalitan niya ang basang blusa ng malinis na dala sa kanyang bag, itinali ang buhok
at nagsuot ng jacket sa ibabaw ng kanyang panlinis na uniforme. Puno ang bulwagan ng simbahan, pinalamutian ng puting mga bulaklak na simple at hindi kapansin-pansin. Eksaktong ayon sa pinangarap ni Amara. Isa-isang naupo ang mga bisita sa mga bangko, habang si Danilo nakatayo sa tabi ng altar ay halatang balisa. Nang pumasok si Amara, nagbago ang buong paligid. Suot niya ang isang magaan na damit, hindi marangya, pero maliwanag ang kislap sa kanyang mga mata. Dumating si Rosalinda sa mababagal na hakbang. Naglakad siya papunta roon, walang pamasahe, at ang bigat ng jacket na tumatakip sa kanyang uniforme ay nagpapawis sa kanya at lalo pang nagpahina ng kanyang anyo. Pinili niyang maupo sa pinakahuling bangko, sa gilid, halos nakatago sa likod ng haligi. Umupo siya na nakapatong ang mga kamay sa kandungan, pinapanood ang lahat mula sa malayo. May mga bakas pa ng bleach sa kanyang mga kamay, at ang amoy ng panlinis sa kanyang kasuotan ay agad na nagbubunyag kung saan siya nanggaling. Kumikislap ang kanyang mga mata, hindi sa pagmamalaki, kundi sa isang uri ng sakit na tanging ang mga taong binabaliwala ang nakakaunawa. Nakita siya ni Danilo. Mula sa kinatatayuan niya, napansin niya ang nakayukong anyo, ang gusgusing damit, ang pagod na mukha. Uminit ang dugo sa kanyang ulo at ang hindi komportabling damdamin ay agad na naging galit. Nangako siyang hindi pupunta, naisip niya, habang pilit pinananatili ang ayos sa harap ng mga bisita. Buong seremonya, nanatili siyang alerto, pasulyap-sulyap sa likuran paminsan-minsan na parang ang presensya ng kanyang ina ay kayang sirain ng lahat. Sa paglabas ng mga bagong kasal, habang sunod-sunod ang pagbati at palakpakan sa loob ng bulwagan, pansamantalang humiwalay si Danilo kay Amara at dumiretso sa likurang bahagi ng simbahan. Humarap siya sa ina na may malamig na mukha at tinig na kontrolado pero puno ng paghamak. Sinabi niyang hindi ito dapat naroroon, na sinisira nito ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Nakakahiya ka sa hitsura mong ganyan. Tingnan mo ang ayos mo. Umalis ka bago pa malaman ng iba kung sino ka. Ang mga salitang binitiwan niya, sapat ang lakas para patahimikin ang anumang sagot. Tiningnan lang siya ni Rosalinda, walang pagtutol. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at lumabas sa gilid, na para bang tinanggap niyang hindi siya kabilang doon. Nakita ni Amara ang eksena mula sa malayo. Tumigil siya sa pagngiti, pinanood ang pagtatalo na hindi niya maintindihan ng buo. Si Victorino nang mapansin ang nangyayari ay napakunot ang noo at napapikit ang labi. Ang unang reaksyon niya ay lapitan sila, pero pinigilan siya ni Amara sa pamamagitan ng paghawak sa braso at pagsabing huwag muna. Hindi pa niya alam ang buong pangyayari, pero ramdam niyang may mali at gusto niyang manood pa bago kumilos. Natapos ang seremonya at ang mga bisita ay lumipat sa bulwagan katabi ng simbahan kung saan nakahain na ang buffet. Si Danilo, pilit kinokontrol muli ang sitwasyon, ay lumapit kay Victorino at nagpasalamat sa handaan. Sinabi niyang perpekto ang lahat at pinahahalagahan niya ang pagsisikap ng biyenan. Ngumiti si Victorino ng malamig at sumagot, hindi binabago ang tono. Ni Singkong Duling, wala akong ginastos diyan. Ang palabas na iyan ay walang kinalaman sa akin. Kailan may hindi ko sinuportahan ang kasalang ito at hindi ako papayag na maging bahagi ng palabas na iyan kahit bayaran mo pa ako. Nanlaki ang mga mata ni Danilo, gulat na gulat. Bago pa siya makasagot, lumapit si Amara, narinig ang huling bahagi ng sagot. Tumingin siya sa ama pagkatapos ay kay Danilo at nagtanong. Kung hindi siya ang gumastos, sino ang nagbayad sa lahat ng ito? Hindi nakasagot si Danilo sa sandaling iyon. Parang kumatok ang tanong sa kanyang isipan bilang isang babala. Nagsimulang buuin ng kanyang alaala ang mga piraso ng nakalipas na mga buwan. Ang mga gabing dumarating si Rosalinda ng mas gabi, sinasabing nag-extra siya ng mga linis. Ang mga komento tungkol sa mas payak na pagkain, ang mga bayaring na antala, ang mga kamay niyang sugatan sa kakakuskus. Naalala niyang minsang narinig ang ina na nagsabing paubos na ang ipon. Naalala rin niya ang pananahimik nito noong sinabi niyang huwag na lang itong pumunta sa kasal. Mabilis at marahas ang pagbuo ng lahat sa isip niya. Naramdaman niya ang lamig sa sikmura at wala na siyang nasabi pa. Tumalikod siya at umalis sa bulwagan nang hindi nagpapaalam kanino man.
Naglakad siya ng mabilis papunta sa kalsada, tumawag ng transportasyon gamit ang app at dumiretso pa uwi. Pagdating sa bahay, bukas pa ang ilaw sa kusina. Tinawag niya ang ina pero walang sumagot. Umusad siya ng ilang hakbang at nakita itong nakahandusay sa sahig malapit sa kalan. Nakakuyom ang katawan, mahina ang paghinga, maputla ang balat. Dali-dali siyang lumapit, marahang niyugyug ang ina at napansing wala itong malay. Nilamon siya ng matinding takot. Kinuha niya ang telepono, tumawag sa emergency at nakiusap ng tulong. Sa sandaling iyon, ang tanging gusto niya ay marinig ang boses ng ina at marinig itong nagsabing maayos lang ang lahat. Pero hindi gumagalaw si Rosalinda at si Danilo sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay nakaramdam ng tunay na takot. Ilang oras ang lumipas at nasa ospital pa rin si Danilo, nakaupo sa isa sa mga upuan sa pasilyo, magkakahawak ang mga kamay at ang tingin ay malayo sa maputing sahig. Ang malamig na mga ilaw, ang mahihinang yabag ng mga nurse at ang amoy ng panlinis ay lalo pang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung gaano nakatagal mula nang isinakay ang ina sa ambulansya. Ang tanging iniisip niya ay ang imahe ni Rosalinda na walang malay, nakabagsak sa sahig ng kusinang paulit-ulit niyang ginamit sa pagluluto para sa kanya, kahit pagkatapos ng mga trabahong kumakain sa lakas ng katawan. Tahimik siyang umiiyak, hindi na itinatago ang emosyon. Wala namang tao roong huhusga at nawalan na rin siya ng kakayahang magkunwaring matatag. Nang sa wakas ay dumating ang doktor, agad na tumayo si Danilo, namumula ang mga mata at hindi makapagsalita ng maayos. Magsalita ang doktor ng kalmado. Ipinaliwanag na nasa ligtas na kalagayan si Rosalinda, ngunit labis na nanghihina. Sinabi nitong malinaw ang mga palatandaan ng banayad na malnutrisyon, matinding pisikal na pagkapagod at sobrang stress sa emosyon. Dagdag pa niya, matagal nang pinagtiisan ng katawan ni Rosalinda ang isang pamumuhay na hindi na kayang tustusan ng katawan ng tao at halos milagro na lamang na wala pang mas matinding nangyari noon pa. Kailangan niya ng pahinga, tamang pagkain at patuloy na pangangalaga. Walang anumang pisikal na trabaho sa mga susunod na araw, kahit kaunti. Ito ang mga tagubiling narinig ni Danilo habang naninikip ang dibdib. Tumango lamang siya, hindi makapagsalita. Alam niyang siya ang may kasalanan. Para bang bawat sinabi ng doktor ay isang tuwirang paratang. Ramdam niyang siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Muling naupo siya, ipinatong ang mga siko sa tuhod at tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Naalala niya ang pagkabata, ang panahong gumagawa ng laruan ng ina gamit ang takip ng garapon at piraso ng tela. Naalala niya ang mga gabing nagkukunwaring busog ang ina para lang may makain siya. Ang mga pagkakataong palihim itong umiiyak kapag siya ay nagkakasakit at walang pambili ng gamot. At ngayon, sa kabila ng lahat, siya mismo ang nagtulak sa ina sa ganoong kalagayan. Mas masakit pa sa anumang sermon o parusa ang katotohanan iyon. Dinudurog siya ng konsensya. Sa mga sumunod na araw, halos sa ospital na nanirahan si Danilo. Binabantayan niya ang bawat pagpapalit ng suwero, nagdadala ng malilinis na damit, tumutulong sa nurse sa pagpapalit ng mga kumot. Hindi siya umaalis sa tabi ng ina. Gising siya buong gabi, pinagmamasdan lang ang ina habang natutulog, ang mga mata nitong malalim ang hukay, ang balat tuyot at bakas ang pagod. Binabasa niya ang mga tagubilin ng doktor na parabang nag-aaral para sa pagsusulit. Iyon lang ang kaya niyang gawin pagkatapos ng lahat. Nang sa wakas ay magising si Rosalinda, maputla siya at walang lakas upang makaupo. Lumingon siya sa gilid at nakita ang anak na natutulog sa isang upuan, ang ulo nakasandal sa gilid ng kama. Nang mapansin ang kilos niya, agad bumangon si Danilo at hinawakan ang kamay ng ina, may luha sa mga mata. Sinabi niyang humihingi siya ng tawad, na naging bulag siya, walang utang na loob makasarili, na ngayon ay nauunawaan na niya ang lahat at magbabago na siya, na hindi na kailanman kailangang mag-isa ang ina. Paulit-ulit niyang inuulit ang mga salita na parabang sinusubukang ayusin ang lahat ng pagkakamali gamit ang bigat ng kanyang pagsisisi. Si Rosalinda, kahit nanghihina, ay hindi sumagot. Pinisil lang niya ng marahan ang kamay ng anak at ngumiti. Isang maliit na kilos pero mas makapangyarihan kaysa anumang salita.
Ilang araw pagkatapos noon, bumalik si Danilo sa bahay upang kumuha ng ilang damit at ihanda ang kwarto ng ina na malapit nang makalabas ng ospital. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niyang nakaupo si Amara sa sofa. May dalang maleta sa tabi. Seryoso ang mukha pero kalmado ang tinig. Sinabi niyang nakausap na niya ang ama na pinag-isipan niya ng mabuti ang lahat nitong mga araw at may napagpasyahan na siya. Ipinaliwanag niyang mahal pa rin niya si Danilo na naniwala siya sa lahat ng pinagsamahan nila pero hindi niya kayang ipagpatuloy ang relasyon sa isang taong lumapit lamang sa kanya dahil sa interes. Hindi mo ako minahal, Danilo. Minahal mo lang ang iniisip mong makukuha mo sa akin. Hindi iyon pagmamahal. At ayokong mabuhay kasama ang taong kayang tratuhin ng ganun ang sariling ina. Wika niya ng buong tapang, kahit namumuo ang luha sa mga mata. Tinangka ni Danilo na magpaliwanag, pero pinutol siya ni Amara. Sinabi nitong kailangan niyang lumayo. Babalik muna siya sa bahay ng mga magulang. Na kung dumating ang panahon na tunay siyang magbago at maging mas mabuting tao, baka muling magtagpo ang mga landas nila. Pero sa ngayon, kailangang matapos ang kasalang iyon. Ayokong ibahagi ang buhay ko sa isang taong hindi pa natututong mamuhay. Alagaan mo ang nanay mo. Alagaan mo ang sarili mo. Pagkatapos niyan, saka natin tingnan kung may matitira pa. Kinuha niya ang maleta, tumingin ng huling beses at umalis. Naiwang nakatayo si Danilo sa gitna ng sala, mabigat ang dibdib, sinusubukang intindihin kung kailan nagsimulang gumuho ang lahat. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang ang lahat ng nangyayari ay bunga lang ng sarili niyang mga desisyon at na ngayon, sa unang pagkakataon, kailangan niyang magsimulang muli mula sa wala. Kinabukasan, kahit halatang pagod pa ang mukha, nagising si Danilo bago pa sumikat ang araw. Nagsuot siya ng simpleng pantalon, kumuha ng lumang t-shirt sa aparador at dumiretso sa kwarto ng ina na nooy natutulog pa. Kumatok siya ng marahan sa pinto at sinabi na gusto niyang sumama sa trabaho. Nagulat si Rosalinda at tinangkang tumanggi. Sinabing kailangan niyang magpahinga, pero nagpilit si Danilo. Kung nagawa mong gawin ito mag-isa sa loob ng ganitong katagal, kaya ko rin sigurong subukan kahit isang araw lang, sabi niya nang may paninindigan. Maya-maya sabay silang lumabas, naglalakad na magkatabi sa tahimik pang mga kalsada, pareho may dalang timba at bag sa kamay. Sa unang bahay, lumingalinga si Danilo na parang nasa bagong mundo. Tinanggap sila ng kliyente na may malamig na pakikitungo. Itinuro lang kung aling bahagi ang lilinisin at saka bumalik sa cellphone. Hinati ni Rosalinda ang mga gawain. Pinakiusapan niyang siya na ang bahala sa mga banyo habang si Rosalinda naman sa kusina. Hindi nagtagal bago naunawaan ni Danilo na hindi lang ito basta pagkuskos ng sahig o pamunas. Kailangang yumuko, tumayo, magbuhat ng muebles, harapin ang makapal na dumi at, higit sa lahat, tiisin ang tahimik na pangmamaliit ng mga amo. Sa pagtatapos ng unang gawain, masakit na ang kanyang likod at parang bumigat ng 3 beses ang kanyang mga braso. Sa oras ng tanghalian, naupo silang dalawa sa isang maliit na plaza at kinain ang baon nilang pagkain mula sa bahay. Simpleng sandwich na nakabalot sa tissue. Pinagmasdan ni Danilo ang mga kamay ng ina, magaspang na mga daliri, maikling mga kuko at pulso na may mga bakas ng dating hirap. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya nakita ang babaeng nagpalaki sa kanya, kundi isang taong matagal nang pasan ang bigat ng mundo. Wala akong ideya na ganito pala ito, sabi niya, nakayukong nakatingin. Sumagot lang si Rosalinda na ngayon, alam na niya at ngumiti. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sumasama si Danilo sa kanya. Natutunan niyang maglinis ng bintana, magtanggal ng dumi sa lumang kalan, at pumili ng tamang panlinis para sa bawat bahagi ng bahay. Sa bahay naman, natuto siyang magluto, maglaba, at mag-ayos ng mga pinamili. Unti-unti, hindi na lang siya basta anak na sagabal, naging kanang kamay na siya ng ina. At kasabay nito, nagbago rin ang relasyon nilang dalawa. Mas madalas silang mag-usap, nagtatawanan sa mga karanasan sa trabaho, sabay na humaharap sa hirap, at higit sa lahat, nagsimula silang makitang lubos ang isa't isa. Mas napapansin na ni Danilo ang mga detalye na dati hindi niya nakikita. Ang mga tuhod ng ina na may sugat sa kakaluhod,
Ang paraan ng pagtayo nitong mabagal para hindi mahalata ang sakit sa likod, ang pagod sa mga mata kahit sinasabing ayos lang siya. Dahil doon hindi lang siya nakaramdam ng pagsisisi, nagsimula rin siyang magkaroon ng isang malalim, halos banal na paggalang. 1 taon ang lumipas. Payak ang takbo ng buhay. Trabaho sa araw, pagkain sa bahay sa gabi, isang pamumuhay na walang karangyaan pero puno ng dignidad. Si Danilo na ngayon ang katuwang ng ina sa paghahanap buhay. Nagtatabi sila ng pera dahan-dahan pero may disiplina. Nakabili sila ng gamit ng segunda mano, pinalitan ng luma at sira-sirang kutsyon, inayos ang bubong na dati tumutulo. Lahat ito'y bunga ng pawis, lahat tapat at marangal. Isang hapon ng Sabado matapos ang trabaho, dumaan si Danilo sa isang maliit na karinderya malapit sa kanilang bahay. Umorder siya ng kape at naghintay sa may counter, pinagmamasdan ang kalsada mula sa salamin. Sa kabilang panig, may nakita siyang pamilyar na anyo, si Amara. Tahimik itong naglalakad, may dalang ilang aklat. Nang makita siya, tumigil ito saglit. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ngumiti si Amara ng bahagya, saka kumaway at kumindat. Ngumiti rin si Danilo, magaan, walang salita, walang matinding kumpas, walang pilit na paglapit. Isang sandaling mabilis lang lumipas, pero puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Tinawag siya ng tauhan sa karinderya, inabot ang kape. Nagpasalamat si Danilo, isinara ang takip ng tasa at lumabas. Hindi na siya lumingon. Tahimik siyang naglakad pa uwi, ang mga hakbang ay banayad at kalmado. Pagpasok sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Rosalinda sa sofa, balot ng kumot, nanonood ng kung anong palabas sa telebisyon. Lumapit siya ng dahan-dahan, umupo sa tabi ng ina at niyakap ito ng mahigpit, parehong nakapikit, na parang alam na nila ang ibig sabihin ng sandaling iyon. Inihilig ni Rosalinda ang ulo sa balikat niya, walang sinabi, at doon, sa katahimikan ng isang simpleng sala, natagpuan ng kanilang kwento ang isang sandaling payapa. Hindi ito isang kwento ng engkanto, kundi simula ng panibagong buhay. Isang buhay na binuo sa pagsisisi, pagsusumikap at tunay na pagmamahal. Salamat sa pagsama hanggang dulo. Sa mundong maraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huling salita. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong iyon para maipagpatuloy naming ilahad ang mga kwentong totoo na karapat-dapat marinig. Ikomento mo kung taga saan ka nanonood. At kung maari, ishare mo rin. Maaring tila maliit lang pero ang pagpapalaganap ng kwentong ganito ay pagpapalaganap din ng pag-asa.